Okay, so magandang umaga, magandang tanghali, magandang hapon, magandang gabi sa inyo pong lahat. It's me again, Angel Whisper 11, ang inyo pong lingkod na magbibigay po ng mensahe sa inyo mula po kay God, sa mga Ascended Masters, Holy Spirit, Divine, Angels, Archangels, Universe, Ascended Masters, Holy Spirit, Elementals, and also sa mga animal spirits, no? And syempre nais ko po muna magpasalamat sa lahat po ng mga patuloy po na sumusubaybay ng ating YouTube channel. This is a spiritual tarot reading, no? Oracle reading. And sa mga nakaka-resonate po ng ating reading, sa mga makaka-resonate, please kindly click the subscribe button, paki-like and share, and click the notification bell para po update kayo lagi sa ating reading. And nag-healing din po ako dito, libreng gamutan po online. And may ano po tayo dyan, may ginagawa ko po dito din sa YouTube. And ito po is magbibigay po ng gabay po sa inyo sa araw-araw, magbibigay po ng gabay sa araw-araw, especially po dun sa mga taong nakakaramdam, nakakakita, nakakarinig, nakakaamoy, na hindi naman po nararanasan ng iba. Meaning, for some of you na bukas ang mga third eye, minsan lang yan or hindi, kasi meron pong gano'n na talaga po hindi po lahat ng oras is buhay or bukas si third eye. Meron lang on off, meron pong gano'n. So ito po is para sa inyo, and ito rin po is magbibigay din po sa inyo ng gabay or kaalaman, no, kung paano po nyo po ba malalaman kung physical pa po ba yung mga nararamdaman nyo or spiritual attack na po pala. Like kulam, barang, gayuma, mga ganyan. Okay? So sa mga makaka-resonate din po at gusto pong magpa-book, no, magpa-schedule po ng reading, by appointment po tayo, kahit po sa walk-in. By appointment po tayo, hindi po ako yung tipong dito po sa amin, sa lugar po namin, hindi po natin may iwasan, pero pagka mga galing po sa malalayong lugar, talaga po nagpapa-appointment ako kasi po talagang kailangan ko po bigyan ng oras sa mga yan. Kasi po, lalo na po, talaga pong dumadayo ng almost 4 hours, 2 hours, 3 hours, no, bago lang po makarating dito sa akin. Binibigyan ko po talaga ng oras, at least 2 hours, no. Minsan po, inaabot po ng 3 hours, depende po sa ilan po sila. So, make sure po na makipag-usap po muna sa akin, mag-chat po muna if may mga plans po kayo to visit me here for healing or for reading, no? Para po mabigyan ko kayo ng oras, kasi ayoko naman po nung madalian, especially po kung halimbawa may kasama pong consultation na gusto pong magpagabay para po sa pagiging healer, no? So yun po, no? And what else pa ba? Sa mga gusto rin po mag-avail ng mga for protection, ano ba tayo ngayon? Tomorrow po, no, papakita ko na po sa inyo, dahil pwede na nyo po siyang gamitin kasi po busog na po sa dasalian. Ilang beses ko na rin po sinasabi yan sa reading na hindi ko po sila pinapakita sa inyo because of hindi pa nga po siya pwede, no, kasi nga po hindi pa po siya busog. But baga, kahit po merong gustong mag-avail, hindi ko po maibigay kasi nga po hindi pa po siya busog. So pag pinakita ko na po sa inyo tomorrow is may may-ari na po yung iba doon. So another batch na naman po, no. So ganun po. So hopefully po makapag-avail po kayo before po mag-Holy Week. Sinasabi ko na po sa inyo yan kasi nga po before Holy Week, no, is sa mga may karga po is asahan nyo po na mas magiging hindi po maganda yung pakiramdam ninyo. Yung mga spiritual attack po, sinasabi ko hindi po yung physical nagsakit. No, sa mga bitangan na po, may mga hawak na po ng mga medallions, oil, safe na po kayo dyan. Especially po kung meron kayong tandem po ni oil at ni medallion. Kasi po ito po ang ipampapahid nyo. Kasi ito po is kontra, no, pangontra at protection, no, laban sa mga kulang, barang, lason, uso, gayuma. Ito po. And this is also edible. Pwede nyo po siyang inumin kahit po kalahating kutsara, isang beses isang araw. Para po ma-cleanse nyo. Pagpawisan kayo, ilabas, itain ninyo, iihi ninyo, iutot ninyo, idighay ninyo, nakakalabas na po yung kung ano man yung spiritual attack na meron sa inyo. Okay, and ito po is hindi lang po ito pang spiritual, pwede rin po ito sa mga physical na sakit. Like lalo na po yung mga may sugat, may mga rashes,
tigyawat na gusto po matuyo agad. Yan po, no? Okay? Just make sure po, depende po yan ha, pagka hindi po tinabla ng, lalo na po sa mga minana, no? Kung hindi po yung spiritual, ibig sabihin po physical, so, kailangan nyo po muna magpagamot bago po kayo magpahid. Okay? Or mas maganda, talaga pong intake, no? As in talagang iinumin nyo po siya. Okay? So, ngayon po, kuha po tayo ng message from Spirit. Kung ano po yung mensahe sa inyo ng Spirit. Okay? So, let's start. Mahal na Diyos Ama sa langit, mahal na Hesukristo, mahal na Birheng Maria, mahal na Santo Niño, pakibasbasan po yung napakalalakas sa kapangyarihan, banal na dugo, banal na ngal, banal na espiritu, mga cards na ito, para po makapagbigay ako ng mensahe sa aking pagdagapanood. At nang sa ganun po, mabigay ko sa kanila ang mga tamang kasagutan sa ayon sa kanilang mga katanungan sa sarili. Naway kami po inyong patuloy na iligtas sa anumang kapahamakan, disgrasya sa kuna at anong klase ng karamdaman at tukso, at bigyan po ng kagalingan lahat ng may karamdaman. Maraming salamat po. Amen. Okay. So, let's start. Ano ba ang meron po sa inyo ngayon ayon sa ating Holy Spirit? Okay, so let's see. Ano ba ang iyong magiging first card? Kamusta ka ba ngayon? Kamusta na ba ang iyong energy? No? Ano nasa pattern sa inyo ng ating Holy Spirit? Oh, my goodness, not good. Not good. Why, oh, why? We have the Two of Swords, Seven of Wands, and what else? Wow. We have the reverse. Okay, dito na lang siya kasi apat yung bumaba eh. Hindi siya magkakasya actually. But there's a rebirth. Actually, ito muna and ito. Okay, so Two of Swords, Seven of Wands, Death, and Rebirth, and the Knight of Pentacles in reverse. Okay, so sa Two of Swords kasi, kung ito, no, isa-summarize ko na tong card na to. Pinalalabas lang po dito na meron po talaga sa inyong nag-struggle ngayon, ano, mapa-physical, spiritual, mental, emotional, financial. May sufferings po kayo ngayon. And for some of you, talaga meron po nga, para kayo may mga naririnig, no, na mga bulong-bulong, or maybe andito yung confusion, na parang meron ka namang gusto mong gawin tong ganitong bagay, pero andito yung parang inaawat ka na isa katuparan niya or isa gawa, no? Parang tinatanggalan ka nila ng self-confidence. Yung mga ganon. Though, etong mga taong to, talagang, this is a known, no? This is a, maybe a entity, no? Possible na ganun, mga bad spirits, no? Mga demonic forces or entities na nandyan sa labas, especially pagka nasa labas ka na. I mean, nasa labas ka ng bahay mo, mga tipong ganyan. So, there's a lot of distraction, no? Na sinasabotahe ka dyan. But, as I can see here, no? Sa Two of Swords na to, na kahit na ganyan meron ka mga atake, still, no, is andito naman yung tinatawag na pinipilit mong balansehin or pinipilit mong paglabanan yung mga situation na nangyayari sa'yo ngayon. Yung mga negative energies or mga tipong mga bagay-bagay na gumugulo sa utak mo, like sa relasyon ninyong mag-asawa, sa work mo, the way na kung paano palakihin ng mga anak mo, sa financial din, ano. So, andito yung pilit mo pa rin binabalanse. And pilit mo namang pinaglalabanan talaga to. But talaga matitigas din ang ulo nito mga ito, no. Matitigas ang mga ulo nito. No, na talagang to the point na talagang ano na yung nasasaktan ka, physically and mentally, no. Maybe some of you is talagang may mga nananakita sa katawan na parang andito yung lack of energy ka talaga. No? To the point na talagang yung pagtatrabaho mo, kasi kailangan mong magtrabaho, kailangan mong tumayo, kailangan mong kumita, pero andito yung power or yung lakas, no? Wala no? And ito pa, sasabayan ka pa ng sabotahe, no? Pero ang kagandahan dito is andito yung Seven of Wands, no?
na kahit na gano'n meron ka mga atake, na andyan ka naman na parang ang bilis, pagka nagsumbong ka naman, no, nagsumbong ka, kanino ka nagsusumbong? Kay God, no? Once na nagsumbong ka naman kay God, ay, ora mismo naman na andyan agad, to the rescue agad siya, no? To the, ano siya kagad, gamot kagad, I mean, heal ka agad, mga tipong gano'n. So, because of that meditation, prayers, no, manifestation, no, is andito yung nagkakaroon ka ng kagalingan. And through that, is andito ngayon yun, yes, there's a death and rebirth. Death in a way na there's an end. God puts an end dun sa mga suffering sa pinagdadaan mo, dun sa mga dagok na nangyayari sa buhay mo, na dala-dala nito mga entities na to na hindi mo nakikita, na nasasalubong mo sa daan, na talagang andyan sila, na nag-i-espiya, nag-i-stalk, no, na ay, ang ganda na naman ng buhay nito, ay naku, may blessings na naman darating dito, kailangan dito, anuhin ko to para maubos agad, kailangan anuhin niya to, parang, anong tawag, waldasin niya kagad to, mga tipong ganon, may mga ganon, no, but there's a rebirth, no, there's a rebirth talaga na, kumbaga, si God, binigyan niya ng end, no, or kinat niya na yung ganyan, na pamamaraan ng mga entities na to. Now, there's a lot of changes na nangyayari sa iyo ngayon. You become more wiser, no, kumbaga, andito yung mas, alam mo na kung ano yung mga lesson learned, ganun lang, simple as that, no, talagang andito yung, alam mo na yung mga pagkakamali mo, bakit kailangan mo pang ulitin, alam nyo hindi maganda yung uulit-ulitin po natin yung past, no, kung from the past is ganito na po yung pinagdaanan natin, nadapa na tayo, nasubsob na tayo, kumain tayo ng putik, kung ano-ano, nagkagulo-gulo na yung buhay ninyo, bakit kailangan pa natin balikan? So, take it as a lesson. So, kailangan sa susunod, no, open door, then andito na ulit, so diretso na po natin yun para hindi po natin ma-experience to Knight of Pentacles na to, which is nag-reverse, no. So kasi kung tutuusin, kung halimbawang parang always, no, same path yung gagawin niyo, parang sa ngayon, parang 1 week okay, magpapakatino ka, then second week balik ka na naman sa dati, manlilin lang ka na naman, manloloko ka na naman ng tao, no, wala pong mangyayari. Walang mangyayaring changes sa buhay ninyo. Mas maganda po yung dire-diretso nyo na po. And again, kung nandun na po yun, nandito rin nakikipag-communicate na kayo kay God. Huwag nyo pong putulin. Pagka hindi po yung nanggigipalpal na yung mga blessings sa inyo, then nakalimutan nyo na naman ang Panginoong Diyos Ama. Nakalimutan nyo na naman yung mga dati nyong niluluhuran, dati nyong laging kinakausap para kayo pagbigyan sa kahilingan ninyo. And now na andyan na, wala na, limot-limot na. Idiretso nyo po. Diretso nyo po yung panalangin. Let go, let God nyo po ang lahat. Para hindi po mangyari to. Okay? So, let's see kung ano pa yung ibibigay na message sa inyo ng Holy Spirit. Aside to this. Yan natin. Kung ano pa ang ibibigay niyang message sa inyo. And we also have, yes, Queen of Swords. Actually, ito yung pinanggigigilan nila eh. The Queen of Swords, no? You are the Queen of, no, Queen of Pentacles pala, sorry. Queen of Pentacles, no? Ito yung pinanggigilan nila sa inyo. Two of Pentacles in reverse. Oh! Ganda. Okay, so Queen of Pentacles, no, is, andito yung, alam kasi nito, no, itong sa Two of Swords na to, is andito yung, ito yung tao na talagang ayaw nito na parang alam mo yung maging tagtuyot ka. Ayaw nito na mag-succeed ka. Ayaw nito na magkaroon ka ng mga ideas. Ayaw nito na may pumapasok sa ng mga messages from your guides. No? Kung for some of you nararamdaman ninyo na minsan parang nandun yung nanaginip nga kayo, no? Pero ang labo. Or andun yung pagising ninyo, hindi nyo na matandaan, hindi na kayo matandaan na kahit na isang detalye. Or sa visions, andun naman yung nakaka-vision kayo, pero andun yung anlabo, no? So, now, it's because of andito yung ayaw niya na magkaroon ng warning, no? Ayaw niyang malaman mo kung ano yung mga ginagawa nila sa'yo. Or ano pa yung mga pwede nilang gawin sa inyo sa mga susunod na araw. Now, there's a lot of blockages na binibigay sa'yo. Because of you are the Queen of Pentacles na talagang kung prosperity, abundance na pag-uusapan natin, nasa iyo to eh. It's in your hands. No? Nasa iyo na to. But they keep on stealing it. No? Na talagang gustong-gusto nilang makuha sa iyo to. Gustong-gusto nila.
no? That's why andito si Two of Pentacles in reverse, ayaw nila ng happiness. Pagdating sa'yo, ayaw nila magkaroon ka ng ngiti sa labi. Gusto nila yung lagi nakakunot ang noo mo. Gusto nila lagi ka nag-iisip, paano na to, paano na to, paano na to. But, nako, but God is there. God is here. God is with us. God is with you. No? So, kahit anong gawin nilang atake sa'yo, no? Kahit ilang buitre yan, no? Hindi po magtatagumpay yan, no? And, kahit na nag-reverse yan, kahit na nandito yung ayaw nila magkaroon ka ng happiness, ayaw nila magkaroon ng peace of mind, still, papalo ang Six of Pentacles na talagang madaming blessings sa darating sa'yo. And this is from God, this is from the universe, no? Kaya be ready. Kasi talagang sa buhay mo ngayon is ito yung time mo to earn a lot of money. Unexpected income darating sa'yo to. Opportunity, offers. Ang dami. Hindi lang material to ha. Hindi lang material. Especially sa spiritual, financial, hindi lang. Physical, yes. I mean, marami pa. Emotional, kasi emotional. Kahit sa family, no, there's a lot, no, of love na maybe matagal mo na rin hinaasam. Now is darating. Babalik. No? Marami. Now is andito si Three of Cups. No, na talagang ito yung gusto na sa inyo ng universe, no? Magkaroon ng unity, no? Unity, happiness, celebration. Yan yung mga gusto sa inyo ng universe. Gusto ni universe is, or ng ni God is yung magkaroon kayo ng strong bond, no? Yung talagang meron din kayong pagkakaisa, no? Hindi lang to sa family ha, kundi in general na po to. Na parang ang gusto ni God sa'yo is yung full of hope ka and full of love, no? Kasi you know your worth eh. No? Ganon din po talaga tayo, no? Kailangan po, alamin po natin yung worth natin. Yung self-love, lagi dapat meron din po tayo, no? Kasi po kung wala po tayong self-love, wala po mangyayari. Kumbaga, dito po yung lagi na lang po tayong galit, mga ganon. So, yun po yung i-work out natin, no? We have the Seven of Cups. So, there's a lot of choices din. Ano? Alam mo yung tipong sa dami ng mga blessings sa darating sa'yo, and andito yung sasabihin natin na meron kang, para kasing ganito eh, meron kang mga bagay-bagay, no, na gustong bilhin, or meron kang mga pinapangarap na ganito, ganyan, and now, is andito na sa'yo to, like, for example, meron ka ng savings, no, na enough, no, para bilhin yung ganitong bagay. No, just like for example, ito, and ito. Okay? So, ito is gusto mong bilhin. Ito yung pinapangarap mong kotse. Ito yung pinapangarap mong motor. Or ito yung pinapangarap mong bahay. So, kailangan dito is be wise. No? Alamin mo kung ano yung dapat. Bago ka magbitaw ng desisyon. Yes, meron kang enough money for all of this. But, be practical. One at a time. Huwag kang bulagsak sa pera. Huwag mong sagarin ng para sa'yo lang. Magtira ka para din naman sa iba na nangangailangan din ng tulong mo. Binigay sa'yo ni God yan, yes. It's all yours. But don't be so greedy. No? Kailangan share your blessings din. No? Share your blessings to others. No, hindi naman sinasabing parang half of it is ibigay mo sa kanila, pero much better. Why? Kasi kahit ibigay mo yung half na ibinigay sa blessings ni God, darating ang time na ibibigay naman sa iyo ni God yan ng triple. Ulit. No? Kasi ang ganda ng intention mo eh. No? Kasi actually sa iyo ibinigay ni God yan, sa iyo pinagkatiwala yan kasi alam na may mabuti kang puso. Yung iba nga po nagbibigay kahit na wala na eh. Nagbibigay sila ng mga bagay-bagay kahit wala nang matira sa kanila. Pero yung sa'yo kasi dito is meron naman. So, huwag mong panghinayangan. Bilhin mo si bahay, go. Pero itong motor at itong kotse, huwag muna. Sa tabi mo muna. Okay? So, maraming taong nangangailangan ng tulong mo. Okay? So, next is Five of Pentacles. And dito naman sa Five of Pentacles, you have the key here, the door, no? Na parang almost, nasa iyo na eh. It's all yours, no? And you're almost there, no? Yun nga lang parang andito po yung hesitation sa'yo na
natatakot ka na isagawa yung mga bagay na ganito. You have fears and doubts of yourself. Parang wala kang believe sa sarili mo. Or maybe meron ka pang ibang kinakatakutan. That's why hindi mo ma-execute yung mga ganitong gawain. No? Trust God, no? And ask sign kay God. Then, kung bibigyan ka na ni God ng signal na gawin mo na to, go! Ibig sabihin nun, safe ka. Okay? Safe ka. Huwag ka mag-alala. And we have the 9 of Pentacles. Ganda ha. Kasi ito is 6 of Pentacles and 9 of Pentacles. So, here is, kumbaga sinasabi lang dito na yung alam mo yun, yung tipong halimbawa nagsisave ka. Yes, meron ka ng savings. Pero, pakiramdaman mo yan. Mapupuno na naman na mapupuno yan kasi umaapaw na siya nang hindi mo namamalayan. Ay, meron na pala akong ganitong savings. Ang laki na pala. Yung mga ganon. Because of andito nga yung, mas naging mas naging marunong ka. Nagtitipid ka, yes, but andito yung you make sure na nakakapamahagi ka pa rin sa ibang tao. Yun yung sinasabi ko. Piliin mo si bahay, pero yung motor at kotse, santabi mo muna. Maybe next year naman yung isa. And the other year naman yung isa. One at a time, no? Kasi, kumbaga, kung ano yung talagang gustong-gusto mo at kailangan na kailangan, dun pa muna. Pagka hindi pa naman kailangan, stop. Okay? Pero andito yung talagang mag-earn ka ng so much big sum of money. We're talking to a big sum of money here. Hindi lang to small time. Okay? But this is from God. Okay? So, we have the 4 of Pentacles here na sinasabi nga dito na kumbaga dahil nga dito sa earnings mo, maybe may mga promotion din ako na nararamdaman dito, no? Promotion sa mga offices, yung mga nagwo-work dyan, and kung sa mga missions naman, isa dito yung nagle-level up ka. Or andito yung mas nararamdaman mong lumalakas na yung kakayanan mo sa spiritual. So, dahil dyan, maybe for some of you is dito sa 4 of Pentacles, no, is, andito po yung, nagkakaroon kayo talaga ng mission. Hindi lang dyan sa lugar ninyo. Sa ibang lugar din po. Or maybe, is, makikilala ka rin sa ibang lugar, no, na kahit hindi ka umaalis dyan sa lugar mo. Because of, andito yung, alam niyo yun, yung, pananalita ng mga tao na pagaling ninyo. Mga tipong ganon. Na nabigyan nyo po ng kabutihan. No? Na napakalman ninyo, na comfort ninyo, na pagaling ninyo. Sila yung mga bibida sa inyo. Na hindi nyo po kailangan ng ipangalandakan ng sarili nyo para lang buhatin ang sarili nyong bangko. No. Actually, sa healing po, hindi po natin kailangan na ipangalandakan. Ang kailangan po dito talaga is through words, no? Or through dun sa mga tao na napagaling po talaga ninyo. No? Mas maganda po yung gano'n, na may proof, no? Kaysa po yung pinangangalandakan nyo po. No? And we have the Moon and the Page of Pentacles. Ay, dalawa pala to. Tatlo pala. Okay, so we have the Moon, Page of Pentacles, and 5 of Cups. Okay, so here's the Moon is, syempre, alam niyo yun, the more, pero kayo po, no, sa nakikita ko dito, yes, totoo po yung talagang pagka nakikita lang ng lumalakas ka, nagiging mas powerful ka. Even yung sa pagdarasal, no? Pag alam na po ng mga demonic entities na to na you are too much closer, no, kay God, mas dumadami po sila na umaatake po sa inyo. Hindi lang po sa inyo, pati po sa mga paligid na importante sa inyo na mahal ninyo sa buhay. Lumalapit po yan. Ang dami pong temptations, no? So, better talaga po, kung hindi po natin mahikayat yung mga taong minamahal po natin na makisama sa ating pagdarasal, ihingi po natin sila ng kapatawaran sa Panginoon at lagi po natin silang isama na huwag maligaw po ng landas, na naway sila po dalhin po sa tamang landas. Yun po ang mabibigay natin dito. Kasi sa nakita ko po dito sa the Moon is for some of you is talagang you have the strength din, you have the guts, or parang you have this energy, no, na parang kumukuha rin po kayo sa universe, especially sa stars and moon, no. So you are really connected to the moon, no? You are really connected to the moon. And yes, lahat naman po talaga tayo, wala pong exemption dito. Lahat po tayo may dark side. And meron tayong talagang
uh, liwanag, no? So, I mean, meron po talagang uh, light, no? Lighter side, no, sa atin, no? So, ang kailangan nyo lang po talaga dito is paglabanan, syempre, yung dark side. Or medyo kalmahan, no? Hindi natin kailangan na parang, alam niyo, daanin sa mura, daanin sa sigaw, yung mga tipong ganyan. Still in diplomatic way. But, yung diplomatic way na yan talaga, minsan po kasi meron po mga taong kahit niyadaan nyo na po sa magandang usapan, matigas po mga yan. Marami pong pamamaraan, pero hindi po natin kailangan makipag-argue, makipagsakitan, no? Hindi po kailangan. Again, let go nyo po yung mga ganitong tao na talagang very stubborn, hard-headed, no? Kasi sila din naman po magsasuffer ng end of the day. So, now is nandito po yung Page of Pentacles. Still, kailangan nyo po talagang sinasabi dito. This is a reminder na talagang still, kahit na po ganyan na may mga savings po kayo, or andito na po yung talagang na-achieve nyo na po yung mga goals nyo in life, still kailangan nyo po magbalanse, no? Now, we have the 5 of Cups, kasi nga, kumbaga, or else, kung hindi nyo po babalansihin yan, kaya po bumaba rin to si 5 of Cups, kasi possible, no, na alam niyo yon, yung sinave ninyo, kung magiging bulag sa kayo, na hindi niyo po mapapansin, parang, ay, ubos na pala. Na dati apaw na apaw. Ngayon parang nauubos na. No? So ang kailangan niyo po talaga dito is ayusin po, no, kung paano natin ilalabas, no, or gagamitin po yung blessings na binigay po sa atin ni God. No? Maganda naman po ang reading ninyo. It's just that you need to balance. Kasi parang ang nakikita ko po dito sa reading na to ngayon is kung paano nyo po paano nyo po i-handle, no, yung blessings po na dadating sa inyo or dumating na po sa inyo. For some of you kasi nakaka-experience na nito na meron na talaga dito yung confusion kung ano ba yung bibilhin mo dahil kumbaga andyan no. But again, hindi nyo po kailangan sagarin, no. Baga naranasan nyo na po siguro minsan na naging zero to the point na talagang ultimo mga ilalim ng lamesa ninyo, kama, naghahanap po kayo ng piso, makabuulong kayo ng 10 piso, para lang makabili ng mantika, yung mga tipong ganyan. No? So, para hindi na po maulit yung ganon, kailangan po, manage nyo po lahat. No? And i-organize nyo po ang lahat. Okay? So, let's see kung ano pa yung message, no? Kung ano pa yung advice na maibibigay sa inyo ng ating Holy Spirit. Okay, so let's see. Ay, ito pa rin makapal. Hatiin ko lang po Ang kapal kasi. Ang hirap pong kumuha ng message. Ayun, diba? Dalawa agad. So, we have the bedroom. Ay, tatlo pala. The bedroom. Lagi ito lumalabas. Bedroom, within a few weeks, then spring. Okay, so dito naman sa bedroom, yes, alam na natin, matik na po yung pag-bedroom, dito tayo nagre-rest. No? So, dito po tayo napapahinga. Dito po yung mga intimacy, no, or minsan sa mga family po dito po nagbaband, no, like habang nanonood ng TV or nagkukwentuhan, harutan, bedroom po talaga, no. So for some of you, no, is andito po yung ito po yung one of the best place na kailangan nyo po lagi din puntahan sa ngayon, or parang sinasabi sa card mo na because of parang nangyari sa inyo from the past, no, kahit ito lang, kahit kahapon o isang araw, nung isang linggo, parang andito po yung toxic po kayo, no, there's a lot of pressure na nangyayari sa inyo. So parang sinasabi po dito na kailangan nyo pong mag-rest muna, no, kumbaga take a nap, kinakailangan, huwag nyo pong pwersahin ang sarili nyo, kailangan nyo pong ipahinga. Importante po tulog, importante po yan, okay? So, yun po ang sinasabi sa inyo ng Holy Spirit. And we have within a few weeks, no? Within a few weeks, and we have the spring here. So, there's a lot of development na mangyayari sa inyo. Ang daming mangyayaring positive na magaganap sa buhay ninyo itong mga nakaraan. Say goodbye to, to mga negative energies, so sa sinasabi nyo mga malas, mga ganyan. Say goodbye, farewell to you, my friend. Ganun.
Okay? So, now there's a spring. Now, eto na yung ili-lift up na ulit lahat-lahat sa'yo. Eto na yon. So, just parang, alam niyo yun, mag-ano kayo, wait for it patiently, no? Sa mga pangyayaring ito na magaganap sa inyo next week or maybe end of this month or first week ng April, no? So, wait for it kasi there's a lot of changes po talaga na mangyayari sa inyo. Just claim it, okay? Claim it and let go, let God. Okay, so we have the person of air. Parang ano kayo dito, ha? For some of you, parang andito yung ang hirap niyong kontrolin. Parang nahihirapan ko yung kontrolin yung pagiging, sometimes, no? Pagiging moody, pagiging sarcastic. Alam niyo yung mga tipong parang kayo si Glock 9, yung rap, ganun. No? So, yun is one of the reminders ng Holy Spirit na hindi naman necessarily na talagang alisin, kasi hindi naman po talaga agad-agad na aalis yan. But, please calm down. No? Calm down. Kailangan nyo lang po talaga dito is pag-aralan nyo kung paano nyo po anong tawag doon? Anong tawag doon? Mapahinahon yung sarili po ninyo. No? Thank you. Okay, so, yes. So, we have the shield. Kung kanina person of air, now is we have the person of fire. Or maybe, no? Kasi, this is, this is spiritual, no? So, ang nangyayari dito, yes, you have this air. Maybe on your left side, you have the power of air, and here is the power of fire. No? Possible na gano'n, na meron kayo dito. Siyempre, hindi nyo po siya nakikita, but, sa spiritual, is meron po kayo niyan. Kasi you have the shield sa gitna. You have the shield, no? You have the shield, you have this, ang tawag dito, battle gear, you have the sword, no? So, sinasabi lang dito na, at times, just like the person of air, which is the great mentalist, no? And the person of fire is the trend setting leader. So, yes, at times, nandito yung, parang sinasabi na, person of air is, andito, you could be a teacher, a lawyer, an attorney, possible na ganyan. You're a surgeon, no? Journalist, or a chef, mga tipong ganon. So, here kasi, dito sa person of air, no, is also sinasabi na, kumbaga, andito yung napakagaling mong magsalita. Ano ka very decent. Or maybe, parang, hindi kayo masyadong maboka. Hindi ka ganon ka-outspoken, but pagka nagsalita ka naman talaga may laman at talaga naman tagos. No? May pagkaganon ka no? Pero ang dating ngayon sa kanila is you are too sarcastic. Or parang andito yung sinasabi nila na para kang napaka-tactless mo. No? Pero hindi no? Ito rin kasi yung pagiging ganon mo way ng pananalita is ito rin yung magbibigay sa inyo ng parang shield sa sarili nyo. Yun yung way, how to protect yourself. Physical and spiritual po yan. No? So, andito yung, kailangan mo kasing depensahan ng sarili mo. You need to protect yourself. No? Sa mga unwanted energies, no, na talagang lumalapit sa iyo. So, because of this shield, is talagang andito yung guarded ka, or there's alam niyo yung boundaries or barriers na napakataas para hindi ka pumapasok ng mga ganitong klaseng nilalang, no? And you are heroic actually. And kumbaga, yan is one of your tools, no, sa divine, sa spiritual na meron ka, no? And dito sa person of fire is also, I can say na almost the same, no? Person of fire, person of air is almost the same, like talagang you are here to teach everybody to know what's good or bad, or to enlighten everybody. For them to know na God is good, God is there, yung presence niya is nandyan, na they are real. No? Hindi lang sila salita, hindi lang sila scriptures, hindi lang sila ganito, ganyan, ganito, haka-haka. No. Nandito ka para magpatunay. No? Andito ka. Okay? So, you are too confident to do that. No? Andito yung talagang very creative ka rin,
And talagang kumbaga, ina-encourage mo ang lahat, no, na andito yung talaga, hindi naman sa pilitan, pero andito yung way mo ng pananalita is talagang ang dami mo ring na-encourage, no, na sundan din yung yapak mo. No, and for some of you nga, parang andito na nga yung kinaiinggitan ka eh. Kasi the way na kung paano ka magsalita, the way na kung paano ka mag-alaga, is andito yung talagang kinaiinggitan ka na. Kasi everybody loves you. And marami pang darating. Okay? So, just, actually, you are also visionary talaga eh. This is you, no? Talagang visionary ka din. But, yun nga sinasabi ko dito, at times talaga po may mga blockages lang. But here, sa nakikita ko dito, you have the shield. So, parang, this is just a temporary. Then, mga siguro, tomorrow o mamaya lang, no? Back to normal na naman yung vision mo. Back to normal na naman yung pagsipa ng third eye mo. Ganun lang. No? Basta always have faith and lagi niyong ipag-pray na magkaroon po talaga ng laging magandang makabuluhan, no, yung buhay po natin sa araw-araw. Bigyan po tayo ng lakas, iligtas anong kapahamakan, nang sa ganun po ay makapag-serve po tayo kay God ng buong buo, nang wala pong pagkakamali. Okay? So, that's your reading. So, sa mga naka-resonate po at hindi po nakaka-subscribe, please click the subscribe button, paki-like and share, and click the notification bell. And sa mga gusto pong magpa-reading, magpa-healing, magpa-ritual, no, again, nagre-ritual po ako para po bumuo ng pamilya, hindi po para magwasak, hindi po ako gumagawa ng gayuma. Okay? Hindi po ako gumagawa ng gayuma. Okay? So, yun po. And sa mga gusto po mag-avail, nandyan lang po sa description box ang aking contact details. Okay? So, now, dito na po tayo sa healing. So, close your eyes para po magkaroon po ng kagaanan po ang inyong mga pakiramdam. Okay, so maraming salamat po. God bless us all and love, peace and hope. Bye!